Assalamualaikum, ako po si Princess Hidayah Bayabaw, ang reporter sa Filipino, Kabanata 34, tungkol sa kasal. Narito ang kwento at aking tatalakayin at babasahin at sasabihin kung ano ang pagkakaintindi ko. Pasapit ng ikapito ng gabi ay nasa daan si Basilio at nagmumuni-muni sa kanyang gagawin kung sumapit ang kalagim-lagim na senaryo. Nagsinauwian ng mga mag-aaral sa kanilang bayan. Hindi rin malaman kung saan nagpunta si Isagani. Lahat ng kanyang nasasalubog ay parang walang ulo kapag iniisip na ang naging resulta ng pagputok ng bomba. Nakikita niya ang sariling nakatayo sa ibabaw ng bunton ng mga bangkay. Pagsapit ng ikapito ng gabi, si Basilio ay naglalakad-lakad sa daan at nagmumuni-muni kung ano ang kanyang gagawin. Iniisip kung ano ang kanyang gagawin kung sumapit man ang kalagim-lagim na senaryo. Hindi rin niya alam kung saan nagpunta si Isagani. Ang lahat ng mga mag-aaral ay nasinauwi na sa kanilang bayan. Kumpara kay Basilio, lahat ng kanyang nakakasalubong ay parang walang ulo. Tuwing naaalala niyang naging resulta ng pagputok ng bomba, si Basilio, nakikita niya ang kanyang sariling nakatayo sa buton ng mga bangkay. Hindi niya naaalalang itanong kay Simon kung saan nagsimula ang gulo. Naalala niya ang bilin ni Simon na lumayo sa Anloy nang makalaya siya at umuwi sa dating tirahan upang kunin ang ilang mga kagamitan. Nagbago ang tahanan ni Kapitan Tiago. Inihanda at inayos ito para sa isang pesta. Marahil ito ang pestang binanggit ni Simon. Mahabang hanay ng mga sasakyan ang dumaan sa kanyang harapan. May mga dalagang bulaklak at masasayang nag-uusap ang lulan ng mga ito. Nakita niya ang bagong kasal na nahabag siya kay Isagani. Hindi niya naaalalang itanong kay Simon kung saan nagsimula ang gulo. Naaalala lang niya ang biling ni Simon sa kanya na lumayo sa Anloy. Si Basilio ay para siyang sambihag na nakalaya. Dahil dito sa story, si Basilio ay nakalaya at umuwi. Si Basilio ay nang makalaya na siya, ay umuwi siya sa kanyang tirahan upang kunin ang ibang kagamitan. Ngunit nakita niya nag-iba na ang tirahan ni Kapitan Tiago. Tapos dahil inihanda ito at inaayos ito para sa isang pesta. Nang makita niyang nagbago ang tahanan ni Kapitan Tiago at may mga sasakyan na magaganda at magagandang dalaga ang dumaan sa kanyang harapan. At nang makita niya ang bagong kasal na si Isagani at ito ay nabighani sa kanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I-report ko ngayon ang kasunod ng report ni Hidayah, ang Kabanata 34, ang kasal. So babasahin ko muna ang akdang kasal. Nais niyang ipaalam ang lihim ni Simeon sa kaibigan, ngunit nagbago ang kanyang pasya sapagkat hindi naman nito dinanas ang hirap niya. Naisip din niya na kung hindi siya nabilanggo, ganap na manggagamot at ikakasal na sila ni Huli. Naalala na tuloy ang kasintahang kumalon sa durungan ng kumbento. Nahawakan niya tuloy ang revolver sa kanyang lokbotan. Nakakainip ang pabagal ng takbo ng oras, bulog na sa sarili.